Welcome back mga sir. Ito may i-unbox tayo na isang LiFeO4 battery. Jintay Power 12.8 100AH. Bago natin i-open ang parcel, i-inspection muna natin kung wala bang damages sa kanyang pinakabalot katulad nito. At ang pinaka-importante ay kunan nyo ng video upon opening sa box para magagamit natin yun once na ang parcel ay may damage. Ito, nabuksan na natin. Meron siyang kalakip na 2 volt para sa positive and negative terminal doon sa kanyang battery. May ilang mga dokumento at merong instruction kung paano natin makabit sa Bluetooth ang ating cellphone. May user's manual din. Tapos ito na ang ating pinaka-battery. Bigat, nasa kulang-kulang 10 kilos po ito. So kanina parang may napansin akong mali sa battery na to. Paano na kaya to kung damage talaga to? So ito yun ang sinabi kong mali sa battery na to. Umangat po ang kanyang takip, parang kinulang sa pandikit. Ngayon ay sukatan muna natin ang voltahe kung meron ba, dahil pag wala 100% i-return natin to. Na-record naman natin kanina kung paano natin to ina-unbox. So ito meron siyang 13.26 volt, meaning okay pa ang battery na to dahil meron pa siyang laman. So ito sa malapitan, ito ang sinabi kong umaangat ang kanyang takip, parang kinulang sa pandikit. In this case, walang kasalanan nito si carrier at si seller, kundi doon mismo sa kanyang pagawaan. Tinipid nila sa pandikit kaya nagkaganon. So at least nakapag-video tayo kanina. Ito ang kanyang mga wiring sa loob, kitang-kita na. Kanina nag-send ako ng video at picture doon kay seller para malaman lang nila kung anong nangyari sa parcel na to. So ulit voltage check tayo bago natin to buksan. Nag 13.8 na siya. Na-charge kasi kanina to ng saglit kung tumatanggap ba siya ng voltahe. So ito na, iangat na natin ang kanyang buong takip at ito ang kanyang loob. Okay naman ang pagkagawa. Ang kanyang mga wirings ay naka-fiber insulating tube siya kaya hindi talaga ito mag-short sa ilalim. Malaki naman ang kanyang BMS kaya lang wala siyang label o walang pangalan na kung anong brand. Dito lang sila medyo nasablay dito. Hindi nila nalagyan ng pandikit doon sa pagmanufacture nitong battery na to. So ngayon ay tuluyan na lang natin itong buksan para ma-share ko sa inyo or ma-update ko sa inyo kung ano na ngayon ang bagong labas ni Jintay. Kung ganun pa rin ba kapulido sa sinaunang labas nila, yung mga batteries na wala pang Bluetooth. At ito, knowing na mayroon na siyang Bluetooth, i-presume natin na ito ang pinakabagong labas nila. Dahan-dahanin lang natin, baka malaglag. Pag nalaman to ni seller na binuksan natin, siyempre hindi na yon magbibigay ng 5 years warranty. So gamit lang tayo ng flat screw para safe natin siyang mailabas na hindi natin siya madamage. Lalo na dito sa kanyang BMS, mga SMD parts pa naman ang ginamit nito kaya vulnerable to sa mga kunting sagi-sagi lang. Actually mga sir, pangalawang Jintay battery ko na to. Ang unang battery ko is na-order ko noong last year, November. Yun yung Reneview ni Solar Miner na maganda pa ang build. So ito ngayon, ang pinaka-latest nila. Try natin tong buksan kung ganun pa rin baka solid ang build nila sa battery pack na to. Maganda kasi ang review nito kaya maraming bumibili sa Jintay. So ito na siya, nabuksan na natin. Naalis na natin ang kanyang pinaka-casing. So ito na ngayon ang kanyang laman. Check nyo ng mabuti kung ano ang kaibahan sa luma at nitong bago na may Bluetooth na siya. So ito po ang kanyang pinaka-gilid. Patagilid pala to ang kanyang mga cells. So ikutin natin para makita nyo kung ano ang kaibahan sa noon at ngayon nila na labas.
Ito, plastic na siya ang kanyang pinaka-bracket. Although itong sa gilid niya ay mga metal, pero itong cross, ito, dalawang to ay gawa na ng plastic. Dati-rati, nakita ko sa review ni Solar Miner. In fact, itong picture na naka-plus sa screen, ito po yung old model nila na wala pang Bluetooth. Pero ngayon, gawa na lang sa plastic ang pinaka-bracket. So yun po ang minus sa gawa ngayon ni Jintay. So itong kanyang mga terminal dito, mayroong insulator. Yan. At saka dito, hindi basta-basta mag-short. Naka-insulator siya. Tapos dito naman sa ibabaw, ito lang ang mga terminals dito ay walang insulator. So ito, may QR code po siya pero hindi maklaro sa ating mumurahin na cellphone. Siguro sa manufacturing dito na info. Pero sa mga prismatic cells ay napakaganda, flat na flat. So siguro brand new talaga to. Ito, ang kanyang BMS. Meron siyang heatsink dito sa ilalim. At may LED indicator na kumukurap-kurap kulay blue. Ito siguro ang kanyang pinaka-Bluetooth. Ito po ang ma-detect natin kapag successful nating ma-install ang Jintay apps. Makapag-login tayo sa ating email account. So after noon, pwede na tayong makapag-connect sa Bluetooth at doon sa ating device para makita natin ang mga data sa ating battery. So ito po yun ang Bluetooth receiver. Kumukurap-kurap po siya. Actually mga sir, ang in-order ko nito is walang Bluetooth dahil ang una kong battery ay walang Bluetooth. Pero ang pinadala nila sa akin ay mayroong Bluetooth. So battery 1, battery 2, battery 3 at battery 4. Ito, flat na flat po ang mga prismatic cells na kanilang nilagay at ang mga terminal nito is naka-weld po siya. Hindi po natin basta-basta ma-disassemble, kundi lagariin muna natin. Ito ang kanyang thermal sensor para sa kanyang protection, over temperature protection siguro niya to. Once na magsubra ang kanyang init ay ikakat ni BMS para mapalamig siya. Sa ilalim meron pa siyang isang thermal sensor na nakadikit sa kanyang heatsink. By the way, nakuha ko pala ito noong 1111 sale. May 1.2k voucher siya at almost free shipping pa sa halagang 75 pesos. So mas mura na siya compare natin doon sa mga ibang brand na hindi ganun kaganda ang kanyang build quality. So still worth it pa rin ang Jintay battery para sa ating mga solar setup. Sa mga gustong umorder, may link dito sa screen. I-click nyo lang yan at i-redirect kayo sa Jintay Power Official Store at makakuha kayo ng up to 1.5k voucher. So abang-abang kayo sa 1212 sales. Plastic na nga siya. Dati-rati ay flat bar po ito. So ito ang kanyang mga siding foam para hindi siya bugbog. At ito ang kanyang QR code. Iniscan ko kanina pero parang mga numbers lang ang lumalabas. At ito ang kanyang casing. Okay rin naman. Di makapal, di rin manifest since itong ating mga prismatic cells ay may bigat lang na kulang-kulang 10 kilo. I-voltage check muna natin kung balance ba ang bawat cells from 1 to 4. So battery 1, 3.41. Battery 2, 3.40. Battery 3, 3.51. Medyo mataas. Battery 4, 3.40. Itong battery 3 ang may mataas ng 10 millivolts dito sa apat. Anyway, i-charge pa naman natin to. Baka magbabalance pa siya. 13.7 volt. Bali ito po ang main negative. Papunta to sa BMS. At ito namang main positive. Papunta sa positive terminal. Ito. So tingnan natin kung ano kalaki ang wire na ilang linagay. Tansyahin lang natin kung ano kalaki to. So nasa number 6.
Ito naman sa negative, dalawang pirasong number 8 or number 9. At ulit, ito ang kanyang main positive, kulay pula siyempre. At dito mga sir, napakaganda, matibay dahil dinikita nila ng glue ang bawat connection at nakabalot ng fiber tubing insulator. Big thumbs up para kay Jintay. At sorry mga sir, hindi natin to makapacity test dahil wala tayong kakayahan para mag-testing. Ngayon balik na natin to sa kanyang casing para ma-charge natin to gamit ang ating mga solar panels hanggang magpo-float siya into 13.8 bago natin iparallel sa ating isang battery na naka full charge na rin. So kapag nagparallel kayo ng battery mga sir, halimbawa Jintay to Jintay, kailangan naka full charge yan. Hindi lang magkalayo ang kanilang mga voltahe bago nyo iparallel para hindi magkaroon ng unbalance sa katagalan. Wala kasi itong active balancer, meron pero passive lang. Lalong lalo na sa mga naka 24 volt system, kailangan talaga i-top balance nyo muna bago nyo i-series. Yung iba nga nagbili ng or naglagay ng battery equalizer para hindi magkaroon ng unbalance. At ito na mga sir, naisalpak na natin ang ating mga cells dito sa ating casing. Hirap talaga pag medyo nag-aalangan tayo. Baka masira pa natin, wala pa naman tayong pambili ulit. So ngayon ay isasara na natin to, maglagay tayo ng glue para matibay siya. So voltage check uli, 13.6. Dito muna tayo sa kanyang manual. Sa 12.8 100 AH mga sir, makapag-parallel tayo ng hanggang 4 at makapag-series ng hanggang 4. Sa 24 volt system naman or sa 24 volt na 100 AH ay pwede hanggang dalawa lang, dalawang series at dalawang parallel. At dito naman, ito po ang instruction sa app quick guide kung paano natin may download si Jintay apps. Makapag-login ang ating email address. So nandito yan nakasulat hanggang mai-connect natin ang ating cellphone papunta sa kanyang battery. So ito na po ang sample sa mga data na pwede nating makikita once na connected na ang ating device doon sa ating mga batteries. At itong display na to ay sa aking cellphone na connected na doon sa ating battery. Hanggang dito na lang po mga sir. This has been your 5-9 day. Thank you!